Isang matinding bangayan ang naganap sa pagitan ni Congressman Rodante Marcoleta at Senator Risa Hontiveros kanina sa isang mainit na sesyon ng Kongreso. Nagkainitan ng dalawang opisyal dahil sa usapin ng kontrobersyal na batas na isinusulong ni Marcoleta. Mariin namang tinutulan ito ni Hontiveros na nagsabing hindi ito makatarungan at labag sa karapatan ng mga mamamayan. Ang insidenteng ito ay umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Ayon sa ulat, nag-ugat ang kanilang sagutan sa isyu ng transparency at accountability ng pamahalaan. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, kailangang maging tapat at bukas ng pamahalaan sa lahat ng kanilang hakbang upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Subalit sinagot ito ni Congressman Marcoleta ng pagsasabing ang mga ganitong aksyon ay nagdudulot lamang ng pagkaantala sa mga mahahalagang proyekto. Hindi nagtagal at nauwi sa personal ang kanilang sagutan na naging dahilan ng pansamantalang paghindo ng sesyon upang mapag-ayos ang dalawang panig. Samantala, hindi rin nakaligtas sa batikos si Pangulong Kuting Jr. matapos ang nasabing insidente. Maraming mamamayan ang nananawagan ngayon ng mas maigting na pananagutan mula sa pamahalaan. Ayon sa ilang grupo, kailangan nang mabigyang linaw si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga plano at hakbangin upang maiwasan ang ganitong klaseng hidwaan sa pamahalaan. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan ukol dito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga as established by initial evidence, di ba? Opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Ito po, ang piskalya po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na imbestigan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa hensyang may kinalaman tungkol dyan. Yun. Ang ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Kung ano-ano na lang po yung, hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun. Bakit ba nangyayari sa Senado yung, di ba, nagpapalitan ng leader, mayroon nung inaalis, may pinapalit, ano bang dapat na aral dito na maunawaan ng, simpleng mamamayan, gaya po namin ni Nelson, ang tagapanood natin ay tinatanong din po itong mga bagay na ito, Kong. Bakit ba ito nangyayari sa dalawang kapulungan ng Kongreso at ito po pinakahuli ay ang Senado? Bakit sa akin mo pa naman itatanong yan? Si Nelson lang, kaya mo sagutin yan. Ikaw naman? Hindi po kayo, at least kayo. Ang kailangan natin Kasi kayo, Kong, nandyan talaga kayo di Ibig ba? mo sabihin wala ka man lang 50% lang yung sa inyo. Yung sa inyo, 100%. O di sabihin mo muna yung 50% mo. Tapos dadagdagan ko na lang ng 20%. Kung ang pag-uusapan siguro, chess, Kong, may mayroon kami, may kukontribute. Opo. Hindi kasi siguro ang napapansin ng mga kababayan natin, baka iniisip nila na pangkaraniwan na lang na nangyayari yan. Opo. Isang bagay na huwag na nating ikabahala. Nangyayari talaga yan. Di ba? Pero baka ang hindi nila naiisip, nangyayari nga yun. Pero anong aral ang pwede nating makita doon? Ang sabi niya, bakit nga nangyayari yun? Kasi conforme sa panahon Halimbawa, kailan ba nagpalitan sa Senado, Nelson? Last Monday lang. 2 Mondays ago. 2 weeks ago. 2 Mondays ago. Yes po. Ang dami-dami pang mga espekulasyon na lumabas. Kasi hindi kasi sinunod yung utos ni ganito na ganito. Sapagkat may dinidinig na ganyan at ganyan. Pero
Ang isa sa siguro, ang isa sa aspeto na dapat nating makita, Oho. yung proseso kung paano papalitan. Kasi kapag ka okay. hindi ka Opo. nakakuha ng Sapat na ng bilang. sapat na bilang, wala. Kahit na maghapon o magdamag kayong nag-uusap, o kaya umabot pa ng 3 linggo yung pinag-uusapan, pero hindi kayo makakuha ng bilang, Opo. walang mangyayari. opo. Ang tanong dito, ano ba yung nag-trigger? Ayun nga. no? Kasi ako sa pagkakaalam ko, walang makukuha, walang makukuhang sapat na bilang para palitan si Senator Mig Zubiri. Mig Zubiri. Kaya pala sabi niyo, Sabado pala kanya, nag-usap-usap kami sa lahat ng mga nakausap ko niya. Nasa likod mo kami, hindi kami magtataksil sa iyo. Sabado daw po ng gabi, yun pa pinag-usapan Yun na, nila. pero eventually, merong 15 na sumuporta. Yan, opo. Pero ang hindi napapansin ng mga kababayan natin, Opo. 6 doon sa 15 Okay. ay nasa larangan ng entertainment. Ayan, di ba? Entertainment, parang movie industry. Parang ganun. Basta entertainment. Entertainment industry. Oo, okay. well, pangkaraniwan na siguro, movie. Movie industry, opo. Movie and television industry. di Opo, ba? opo, oo. Ngayon, bakit natin pwedeng isangkot yung sektor na yon? Oo nga naman, baka isipin nila. Kasi kung halimbawa, nandun kayo sa entertainment, ibig sabihin, nagkakaisa kayong diwa kasi iisa ang dugo ninyo eh. Okay, oo. Ngayon, kung mo ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Oo Kasi nga. ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran, basta tayo, magkakasama tayo rito. Oho. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo identified sa isang sektor Sa lang. isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta nyo na lang ba pinalitan? Meron nagsasabi rito na kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through Opo, online. Opo. alam naman niya kanyang na-aksidente ako, hindi ako makalakad, ganito, Bakit ganyan. naka-cast na ngayon pa ako, anye? Oo. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa tingin nyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun? 6 yun eh. Okay. 6 yun eh. Kung halimbawa, 15, alisin mo yung 6, siyam. Hindi mo matitinag yun. Hindi maalis nga Kaya naman. titingnan natin yung lalim. Yung lalim. Opo. Siguro, kung halimbawa, hindi lahat 6. Halimbawa, 2 lang yung nasa puting tabing. Opo, oo. Baka hindi nagkapalitan. O ibig okay. sabihin, kilatisin natin yung kalidad. At tingnan natin, ano ba yung layunin? Opo. Hindi ba? Hindi ba kinakailangan nating panagutan? Tayo ay isang independent institution. Ipagtanggol natin. Ano bang kasalanan nito? Ba't natin papalitan? Ano bang pagkukulang nito? Ba't natin papalitan? Ibig sabihin, kilatisin mo, lalo ng ina-address siguro natin yung mga ating mga botante siguro. Ano? Opo, oo. Kasi sa ayon sa gusto ay boboto na naman kayo ng Sa mga nalalapit na eleksyon, oo naman, wala na 1 taon ano. Almost, isang taon, ano? May 12 ang eleksyon susunod eh. 1 taon mula ngayon. Opo, oho. Kayo po ay boboto na naman ng 12 senador. Opo, oo. Naalala ko kasi, Nelson, nung ako'y nandun ako sa municipality ng Sigma, Sigma. doon sa probinsya ng Capiz. Okay, opo. May dala-dala tayong konting gamot kasi napansin namin doon na
malayo ang ospital at maraming matatanda talagang hindi pa nakakatigim ng x-ray. Opo, Meron kailangan kaming nila. daladalang yung medical van. May x-ray Merong machine. x-ray, Yes, tsaka yes yung po. mga laboratorio. Mga ano lang naman Opo. Inabot din ng alas 8 ng gabi yung medical mission doon dyan sapagkat matagal matyaga pala. na, matyaga na luminya yung mga kababayan natin. Opo. Tapos nung pinagsalita nila ako ng konti, ayoko na sana magsalita dahil medical mission lang naman yun. Opo. O sige po kanya, ganito na lang ang gawin natin. Kukwento ko na lamang po kung bakit kami narito. Okay. Pasisyan nyo na po itong daladala namin. Nakita nyo naman po, hindi naman namin maseservisyo ang lahat. Ang lahat ng may pangangailangan. Pero mabuti na lamang po yung may madala naman kami. Kahit Na paano, ano lang. oo naman, malaking bagay na po yun. Oo. Kaysa naman po na kami pupunta lang dito, magkikindatan lang po tayo. Di ba? So natutuwa naman sila. Kwentuhan lang eh. Opo, oo. Parang town hall meeting lang. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, sabi ko, hindi dapat ganito yung nagiging kalagayan sana natin. Ang totoo niyan, ang adhikain ko yung makita ko kayo na kayo mismo kaya nyo nang bumili ng sarili nyong gamot. Opo naman. Hindi na yung Umaasa lang sila. umaasa. Maganda rin yung umasa sa iba. Ngunit mas maganda po ang kalagayan kung kayo po'y kaya nyo nang bumili ng gamot nyo, kaya nyo nang magpunta sa klinik, nang kayo lang, lalo na yung sa ospital. Opo. Oo. Kaya po sa susunod, sabi ko, pagka kayo po'y mamimili po ng mga bubutuhin nyo, lalo na po yung mga senador, piliin nyo na pong mabuti. Oho. Kasi sila po yung merong kapangyarihan para ito pong problema natin ay mairaos po natin. Sila po talaga ang national leaders na babalikat gan, katulong po ng Pangulo ng Pilipinas. Tama naman po. Kaya po ang aking may papayo sa inyo, pakapiliin nyo na po. Piliin nyo na po talaga. Kagaya po yung unang nagsalita rito, nagbigay po siya ng halimbawa. Pagkakanya, ikaw ba ay magpapa-install ng elektrisidad? Ang hahanapin mo ba kanya yung musikero? Ay, mali ho naman. Kapag ikaw naman ay kukuha na, magpapagawa ng kalsada, Oo. kukuha ka ba ng isang Oo. Kusinero. kusinero? Ang ibig ko po sabihin, sabi niya, Oo. kukuha po kayo yung akma doon sa trabahong gagawin niya o ipagagawa ninyo sapagkat importante po yun. Tama naman po yun. Oo. Ngayon, ano natin sa pinag-uusapan natin, miski ka ako sa pagpapalitan at pagbibigay ng karampatang aksyon para ang isang independent body katulad ng Senado, Opo. ma-arouse nila yung kanilang gawain nang wala ng ganitong pagpapalitan Opo. na ang president halimbawa ay hindi maganda para sa paningin ng ating mga kababayan. Oho. Di ba? Kasi Opo. itatanong nila, ano bang ginawa nung isa? Ano bang mali? Hindi ba? Wala namang paliwanag doon. Oo nga naman. Nasasangkot lahat tuloy ang mga, hindi kasi ganito, tsaka spekulasyon lahat yon. Totoo po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang mapagbabasihan, isang magkaroon ng batayan Oo. na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Ayun. Isipin mo naman, Jen, Opo. Nelson, napansin din nila bakit ang kailangan lang naman pala, usigin mo pala yung mayor ng Bamban? Sabi gano'n. Opo, Kaninang umaga, tinanong sa akin yun Ganun po. Kailangan po ba yun? Sabi ng gano'n, siguro, medyo nakikinig din siguro sa mga usapin na nangyayari sa... Tsaka viral lagi sa social media Oo. po ngayon po. ang totoo po, kung ako po sasagutin ko po, ganito ka kung ganyan. Kung alimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence, di ba? Opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Yan. Ito, Sampahan ang na ng kaso. piskalya po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na imbestigahan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig Opo. ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa ahensyang may kinalaman tungkol dyan. Ang Ayun. ibig ko sabihin, tingnan po ninyo.
Kung ano-ano na lang po yung, hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit, yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun, opo. Yun, so ganyan kong pinapaliwanag din. Oho. Nako, pero sabi nila kasi kung may mukhang, lumalabas din naman sa social media, Nelson, di ba, nakita natin na una, yun nga ang sinasabing nangyari kay Senador Bong Revilla na yung kanyang paa, ayaw payagan, pero meron pa rin daw ng mga malalalim na kadahilanan na sinasabing bakit ito sa ganito, mas malaki ang pondo na nakuha, ito sa ganito, maliit lang. May mga ganun pa rin daw po mga issue ko. Yun na nga. No. So, ang speculation ay mas malalim, mas maraming speculation kesa sa tunay na dahilan kung ba't sila Yun. nagpalitan. Ibig ko sabihin, sana magpalitan kayo, ngunit transparent, alam ng mga mamamayan sapagkat karapatan nilang malaman eh. Hindi yung basta na lang kayo nagpalitan, kayo na lang nagbubulungan. Git sa lahat, meron namang kinalaman ng mamamayan. At palagay ko, karapatan nilang malaman nila ang tunay na pangyayari. Ngayon kong mukhang pagka tinanong yung mga senador, tikom na ang bibig, Nelson, di ba? Wala nang gusto magsalita kung bakit pa hindi. Hindi nga sila makakain. Ito pa, ang isa pang epekto nun. Magkakaibigan naman yan. Pero sa Ayaw nangyari naman. na yan, makikita mo na yung dating pagsasamahan nila, Nagkalamat na. nagkalamat, maaaring naibalik siguro pero hindi na yung dati. Masakit yung salita ng isa. Pinakstab siya, sinaksak sa likod. Sa likod, Oo, di ba? Kapag ang salita mo'y ganun na, talagang walang kasimpait ang nangyari Ay, sa'yo. opo naman. Sinaksak mo ako sa likod. Sa likuran, no? Kasi yung sinaksak ka ng harapan Oo nga. Mortal Kombat yun Ibig sabihin, binigyan ka niya ng pagkatanan, nakaharap ka Opo, baka Diba? makalaban, makadepensa ka pa. Makadepensa ka, pero yung nakatalikod ka. Oho. Parang ano yan, yung napapanood ko rin nung sa pelikula ko. Yung mga romance, nung panahon nila, di ba? Yung mga senador, ganyan, saksakan din. Harapan nga Pero lang. gladiators yun. Nagkakaharapan. Pareho yung armas na dala nila. Opo. Meron silang tsansa na maglaban talaga ng parehas. May pagtanggol Yun ang naman sa maganda. sarili. Wala naman talikuran doon. Hindi naman yung paglabas ng isa, pinana na lang sa likod. Hindi naman pwede yun. Kaya ang statement ngayon ng Senador Migs, 3 linggo aja ako magbabakasyon. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Ako ay magpapahinga sa mga backstabber. Mga nanaksak sa aking likuran. Bakasyon naman namin talaga. Oo nga, nasus naman talaga. Kaya kailangan daw po. Alam niyo kung isa ang kinatuwa ko nito. Alam niyo kung bakit? Nelson, at least ang naging majority leader ngayon ng Senado, Senador Francis Tolentino. Ayun. Natanggal ho yung isa, yung naging nagluhulupasay. Ay, nako. Ikaw na naman Baka pag dibintangan na naman si Kong na siya may sabi niyan. Abay, naririnig naman lang kung sino nagsabi. Hindi naman ako. Di ba? Opo. Sa kabilang banda, yun lang ang kinatuwa ko sa bagay na yun. Ano, Pero napalitan naman siya. Ang pumalit naman, sino? Opo. Sino pumalit? Sa... Hindi, ano naman yung... sino naman ang pumalit kay sa aking kumare na si Senador Loren Legarda? Pro tempore. Senate President, Senador Jinggoy Estrada. Ayun. Dati na po niyang pwesto ata yun eh. Yun talaga ata tinatanggal ni Senador Jinggoy eh. Maging Senate President Pro tempore. Oo, pero sinasabi ko sa iyo, kapag ikaw ay Senate President Pro tempore, Opo. ang katumbas niyan sa House of Representatives, Deputy Speaker ka eh. Yun ba yan ang katumbas niya? Oo, Okay. ikaw ang pangalawang pinakamataas ang tungkulin sa Senado. Yun sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Di ba? Kaya kinakailangan hindi mo kasi malalaman kung sino may lalagay doon at kung paano ka nailagay. So dapat may kasapatang ka lahat. Yung katangian na kinakailangan para sa isang tungkulin na iniatang sa iyo, dapat nakahanda ka sa lahat ng pagkakataon. Di Ako ba? at least ngayon ko lang na-realize, Nelson, at Kong, na talaga may factor pala yung pinanggalingang industriya nila. Sabihin yung common ano nila ay Yun ang film sinasabi ko industry. nga sa iyo eh. Opo. Ngayon, kaya sinasabi natin kanina, yung Opo. ating background, ang butante kinakailangan mamili sila talaga. Malalim din ang pag-isip. Hindi yung halimbawa, iboboto mo galing lahat doon sa sektor na yon. Oo. Teka muna, baka
baka yung sektor yung kanilang titindigan, yun ang kanila lamang bibigyan ng atensyon. Opo. Yung pangkalahatang reputasyon ng institusyon na kanilang kinabibilangan, na yun ang dapat nabigyan Oho. ng lalong mahalagang pagkonsiderasyon. Oho. Hindi ba? Tama. Hindi, tsaka hindi nyo rin may pipikit ang ating mga mata na ang butihing may bahay ni Senator Chis Escudero ay nasa industriya din ng entertainment, Kong, di ba? O ba, hindi mo itatanong kung sino yung 6 doon sa 15? Oo nga po pala. Sino ba yung anim? Si Nelson, nagpapa, kanina pa ako binubulungan nito eh. Kung kanya 4 lang eh, sabi niya ganun. Bilangin natin, Bong Revilla, Okay. entertainment, si Jingo Estrada. Lito Lapid ba nandun? Wala. Sa 15. Sino na ba lumabas na 15 pumirma? Ayun nga sila. Hindi, pabayaan mo na yung 15. 6 doon ka ako. Ang nasa Lito Lapid. Lito Lapid. Okay. So 3 na. Artista dyan. Grace po. Hindi, nasabi mo na si Robin. Yun to. Pang-5 po yung Robin Padilla. Opo. Dalawa pa. Yun nga po. Grace po. Hindi ko Tapos, mo kontrato, hindi raw... parang hindi ba naging artista? Naging artista. Anong alam ko, si Fernando po, ang artista. Saka Susan Roses yung kanya. Si FPJ, hindi tayo magdidebate riyan. Sapagkat ako, grade 5 pa lang ako, pinapanood ko na si FPJ. Opo naman. Kaya lang, Senator Grace po, baka hindi nyo alam, ako kasi nagre-research Parang ako. hindi ko naalala naging artista yan, Kong. Hindi, kung napanood nyo yung pelikulang Durugin Mo si Totoy Bato, Opo. ha? Fernando po Jr. Siya'y anak ni Paquito Diaz. Gano'n. Di ba? Artista rin. Durugin mo. Durugin mo si Totoy Bato. Pagkatapos doon sa Dugo ng Bayan, Street Child, Si si Grace Senator po. Grace po. Sa mga tweet, pwede nating ilinya siya na... Nasa industriya din ng ano. Ako naman, wala pa naman akong pelikulang nagawa, kahit isa eh. Durugin mo ang mga bato, baka gusto kong gawin, kaya lang, baka wala namang manood eh. Hindi, ang saang may... Di ba? O sino pa, 5 pa lang. Hindi, meron pa po yung lumuha ang bato. Yun lagi din daw artista yun eh. Totoy ba to? Hindi totoo yun. Walang luha ang bato. So, sino pang 6? Nasabi natin, Robin Padilla, Bong Revilla, Jingo Hindi, Estrada. entertainment na sinasabi Opo, ko. Yung entertainment. figura, mga figure, mga TV. Di Senator, Rapi Tulfo. Siguro pwedeng magano doon sapagkat milyon-milyon ng ano yan, di ba? So, klasipikado rin. So, sa genre ng entertainment and TV personality, kwalipikado siya doon. So, yung 6 na yun, ang sumuporta kay Senator Chis Escudero para palitan si former Senate President Mig Subiri. Yan. Ayun. So, nakita mo, galing sa isang sektor Opo. na sila lang ang nagkakaalaman. Ngayon, ang tanong, Opo. hindi natin pwedeng bigyan ng konklusyon. Mabuti ba yung pagkakapalit? Wala tayong karapatan para isaalang-alang natin kung alino mabuti yun o hindi, di ba? Ang sinasabi lang natin, magagamit ang isang sektor na pinanggalingan, talagang isang batayan para magpalitan ng ng Senate President. Paano kung dumami yan? Yun ang nga po, no? Halimbawa, 24 senators. Pagkatapos umabot sila sa 15. Sino makapagsasabi? 15 nasa entertainment industry, no? Di ba? At marami pang Kasi may mga babalik pa nga na mga... Kaya nga. Balita nga. Kaya nga, kapag yung ating butante ay palaging ganun ang gusto nila, wala tayong magagawa doon. Di ba? Kasi mayroon silang name recall ko, ilang bentahe kapag nasa entertainment industry eh. Malaki ang bentahan nun. Ay, opo. Sapagkat yung tinatawag nilang awareness ay mapanghahawakan nila. Lamang sila ron. Hindi itatanong kasi ng butante, yung pangkaraniwang butante, hindi niya itatanong, anong gagawin nito? Anong magagawa nito? Ano bang nagawa na nito? Hindi ganun eh. Opo. Gusto ko ito. Kilala ko ito. Siga ito sa pelikula. Sikat ito sa ano. Bakit meron nga tayong senador dyan? Parang halos hindi ko narinig nagsalita eh. Tuwan-tuwa ako pag kami nagsasalita yun eh. Pero nagsasalita lang ata yun tuwing katapusan tsaka simula ng Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin. Well,
Again, sabi nyo nga, bigyan natin ng emphasis, kung ano man ang resulta ng pagpapalitan, mabuti man o masama, hindi natin masasabi yan ngayon. Pero yung resulta ng mga pwede mo nang, hindi, mamaya pa yung resulta. Opo. Yung box po. Basa lang po kami ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating caller, oo, kasi kapayapaan ang kailangan natin. Yung Jesse ng Pasay. Facebook naman tayo, opo, dapat lang wing on natin ng Jeddah, Saudi Arabia. Opo naman, Raymond Coronado Sr. Opo, dapat lang para sa ikabubuti ng lahat, Noy Lakap ng Tondo. Opo, Jocelyn Belhira. YouTube naman po tayo. Opo, Eliseo Zeon ng Wanchai, Hong Kong. oo, Free Ride PH. Opo, kapayapaan ang dapat maghari. Edelberto Bahe ng Hong Kong. Nobody wants to go to war. And paghawakan natin yung sinabi ni President Bongbong, I cannot remember now how many months ago, na sinabi niya the EDCA sites will never be used by any power for any offensive purposes. Panghawakan natin yun. Kalkalin mo yun, Eric, dahil sinabi niya talaga yun. Yeah, agree. So, panghawakan natin yun, kapag hindi nagkaroon ng change of mindset from ownership to stewardship, we will really go to war. Magsasalpukan talaga yan. Diba natandaan mo nung 1988, yung Vietnam ay nagtanim ng kanilang flag doon sa isang pinag-aawayan nila sa Spratly. Correct. Pinunot ng China, Vietnam. Ano nangyari? 100 Vietnamese namatay. Pa natin, yan ang maging kahinatan natin? No. Let us be smart, intelligent about it. Hindi po pwedeng, Eric, magkakamot-kamot na naman tayo ng ulo natin, sabihin na natin na natalo tayo. Katangahan natin pag sinabi mong natalo ka. Tama. Bakit hindi ka nakipag-discuss yan at ba't hindi mo binasa yung fine print, diba? So huwag na tayong umarte-arte ng ganyan. Let's be smart, intelligent about any contract that we sign with any country for that matter. Natin mapalad po tayo at nagagalak na pinaunlakan tayo ng dating National Security Advisor at respetado po sa mundo ng mga academe. Isa po sa kinikilalang scholar ng ating bansa, ng ating bayan sa modernong panahon ngayon. At mapalad tayo na pinagbigyan tayo ni Professor Clarita Carlos, former National Security Advisor ng Pangulong Marcos Jr. Ma'am, Professor Carlos, good morning. Welcome sa Pilipinas nating mahal. Hello po, ma'am. We're trying to reconnect kay Professor Carlos. We understand that she's on travel, pero nagpa-unlock siya na makapanayam sa Pilipinas nating mahal. Let's try again. Professor Carlos, ma'am, welcome and good morning sa Pilipinas nating mahal. Yeah, tinig ako. Hello, ma'am. Naririnig po ba ninyo ako? Si Ka Eric, ma'am. Good morning po. Mukhang nawawala yung signal ni Professor Carlos. Let's try to reconnect, no? Kasi ang pagkakaalam natin mga kababayan, naka-on travel po si Ma'am Carlos. Pero maganda po at nagpa-unlock siya. Mahalaga po itong pananaw na makukuha natin kay Professor Carlos. Una, isa po siya sa naging unang National Security Advisor. Ma'am, let's try again. Good morning, Ma'am Professor Carlos, ma'am. Disconnect tayo ulit. Sige lang. We will try, no? Una, si Professor Carlos po ay isa sa mga naglinaw ng usapin tungkol sa ugnayang panglabas o foreign relations at tungkol po sa international policy on interregional relation of the Philippines dito po sa area ng Asia Pacific at Indochina at sa Asia Pacific mismo at sa Southeast Asia. Nilinaw niya, mahalaga po sa isang Pangulo ng Bansa nung debate series ng SMNI kung saan dinaluhan po ito ni Pangulong Marcos Jr. when he was still candidate Marcos for President. At natalakay doon ni Professor Carlos ang kahalagahan ng dialogo at mga interregional, multilateral, and mga bilateral parallel talks ng mga gobyerno na may nai-involve sila sa mga usapin sa maritime dispute, exclusive economic zone disputes, including po sa mga konsepto ng kondukta sa maritime area ng tinatawag nating South China Sea na napakalawak po ito. In fact, there are around 7 country claimants, no? That includes China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei. I think kasama dyan. At ito po ang mga bansa ay may mga kani-kanilang mga pangloob at mga pansariling national interest na isinusulong sa area na ito. Pero lilinawin po natin, pag sinabi nating South China Sea at West Philippine Sea, hindi po ibig sabihin yan ay actual direct territory ng Pilipinas. Kapag sinabi po nating Zambales, Batanes, Cagayan Valley, Palawan, yan po ay actual direct territory. Sakop po ng direktang teritoryo ng bansang Pilipinas. Ito naman ay ang area na pinagtatalunan o nagkakaroon ng escalating tension sa maritime dispute
ay exclusive economic zone claim lang tayo. Pag exclusive economic zone, wala tayong authority of sovereignty. Mayroon lang tayong sovereign rights for exploration, for exploitation of natural resources, fishing rights, at maritime rights, at iba pang mga nakaakibat sa patakarang pangdaigdigan tungkol po sa exclusive economic zone ng isang bansa. Hindi po natin yan pwedeng exercise ang ating territorial authority at ang ating sovereign authority sa mga lugar na mayroon tayong dispute. Ayan, kukuhanan po natin ng pananaw at mahalagang opinion si Professor Clarita Carlos. Ma'am, welcome po sa Pilipinas nating mahal. Si Ka Eric po ito. Good morning to you. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!